Game. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, kalala naman po natin itong si Samuel Martires. No, na tuta ni Digong, na ang daming ginawang pabor kay Digong, at walang kwentang ombudsman. No, walang kwentang ombudsman po talaga yan. Worst ombudsman po na meron tayo sa history ng Pilipinas. Siguro nga ganun. So ngayon, mga babayan, tinan nyo to, no? Isa po sa mga expose nga po ni Madriaga na syempre, tinatanggi to ni Ombudsman, dating Ombudsman Martires, no? Yung pag-deliver nga po ng pera sa Ombudsman Office mismo, sa may garahe, ha? Sa may garahe. No, sa may garahe, may nakabang ng sakyan, iniwan yung pera sa loob, no? Tapos umalis na. Oo. So, Madriaga claims cash deliveries to ex-ombudsman. O, yan, di ba? So, sabi dito, so, alam nyo na to, pero babasahin lang natin, no? Ramil Madriaga on Tuesday claimed that he had repeatedly pala, no? Hindi lang pala isang beses, maraming beses pala. Repeatedly delivered huge sums of cash to officials of the Office of the Ombudsman, including then Ombudsman Samuel Martires and Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala. Kilala nyo si Kilala? Jen, Kilala. Yan si Ryan Ray Kilala, mga kababayan. Siya po, yung tinuturo din po ni Ramil Madriaga na tinulungan si Sara Duterte na makapasa sa law school sa San Sebastian. Siya rin yun, same. Same person. No, Ryan Ray Kilala. Kung walang Ryan Ray Kilala, sana wala tayong Sara Duterte sana ngayon. Malamang si Sara Duterte ngayon, iba na yung, iba. Hindi siya abogada. So nakita ko yung link din ni Ryan Ray Kilala. So siya to eh. Tignan nyo Siya to. LinkedIn niya to. Alam nyo kung anong mali dito, mga kababayan? Dapat po, tanggalin na po talaga yan sa ombudsman. Ombudsman pala tong hayop na to. Tignan nyo o Assistant Special Prosecutor, Ombudsman, January 2014 hanggang ngayon. So Director of Senate of the Philippines, Director 2, tapos Associate Dean sa Sebastian sakto, sa Sebastian Law College, College of Law pala. Associate Dean siya doon. 2003 hanggang 2007. So nabutan niya talaga si Sara Duterte doon. Tama, di ba? Tama, ito, no? Si Sara Duterte po kasi 2005 nung nakapasa sa law school. So, sakto, andun siya, associate din po siya. Associate din pala siya doon. Si Ryan Ray Kilala. At ito malupit, mga Streetwise. From January 2014 hanggang ngayon, siya pala, prosecutor ng ombudsman. Kasama siya kay ni Boying Rimulya. Alam niyo kung anong pangit dito, mga kababayan? Si Ryan Ray Kilala din po, ang isa po sa mga bumuo, tama ba? Bumuo ng Isip Pilipinas. Kasama niya po si Ramil Madriaga. So anong mali doon? Ombudsman ka, nagtayo ka ng isang grupo para suportahan ng isang politiko na tatakbong vice presidente. Mali yun. Ombudsman ka nga Prosekutor ka ng ombudsman Napaka-unethical na ikaw mismo magtatayo ng isang grupo tulad ng Isip Pilipinas na ito po nagpo-promote para manalo ang isang politiko. Dapat doon palang tanggal ka na. Opel muna. O, di ba? Tama, di ba? Tama From 2014 ka pa pala ombudsman. Tapos 2021, nagbuo ka ng Isip Pilipinas. Grabe naman yun. Ba't pinayagan ni Martires yan? Kaya pala. So talaga magkasabot talaga sila ni Martires simula pa lang. Kasi for example, kung nangyari yung, for example, kay Boying Rimulya, eleksyon, nasalaman niya na isa sa mga prosecutor niya, nagbubuo ng grupo para sa isang politiko, si Bakyan. Kaya, ako dyan, may mali Martires, buha ka ng ina ka, tanga-tanga mo
So ngayon, mga kababayan, alam naman po natin no, na itong si Ryan Ray kilala, no, isang araw nga po, pinapasampina na po yan. So okay na po yan kasi madali na po madali na po sa ombudsman na ipagsampina yan. Kasi sa ombudsman din mismo siya nagtatrabaho. 48 hours, di ba? Dali na yan. Oh. Siguro. So ngayon, mga kababayan, na ito sumagot ngayon ito si Martires. Sumagot si Martires ngayon. Actually, meron siyang sinabi dito na mga rason no, kung bakit daw malabo yung mga sinasabi ni Madriaga. Pero imbis nga po na makatulong sa kanya yung sagot niya, parang lalo pa po siya nabaon dito. Tingnan nyo, panoorin nyo to Alam mo naman, Robert, palabiro ako. Opo. Ang tingin ko na lang, siguro nagagwapuhan sila sa akin, kailangan magkaroon ng... Teka. May joke pala ako dyan. Kalimutan ko. Kasi, kung narinig nyo narinig yung sagot niya. Nalit yung pindot ko eh. Sige. Sabi ni Martires po, ganito. Siguro, alam mo naman, Robert, palabiro ako. Opo. Mga kababae, palabiro daw siya. So may joke. So kapit tayo. May joke. So ano yung joke? Kasi palabiro daw siya. Ano yung joke? Sige. Alam mo naman, Robert, palabiro ako. Opo. Ang tingin ko na lang, siguro nagagwapuhan sila sa akin, kailangan magkaroon ng ngipin yung kanilang aligasyon, kailangan magsama sila ng ombudsman. Yun na yung joke? Yun na yung joke, nagwapo ka. Ay, thank you po kay Miss Montoya. Thank you po Trabaho po muna. So yun na pala yung joke. Tangan hindi ako natawa eh. Kung nagagapuan daw sa kanya si Rabil Madriaga. Sige. Sa akin, kailangan magkaroon ng ngipin yung kanilang aligasyon, kailangan magsama sila. Ay, thank you po, Ma'am Miss Montreal. Thank you po, General denial. Hindi papasa sa Tito Jokes yan. ng ombudsman. Kasi hindi naman kilala, si Ryan kilala. Hindi ako natawa. Oh. Ang kilala ng tao ay si Martires. Na dating ombudsman. Na dating Ayan So ayan na palusot po ni Babaw, di ba? No? Alam nyo, kung meron akong gusto murahin talaga, na isa sa mga appointee ni Digong, si Martires po yan eh. Kapal ng mukha niyan eh. No? Alam nyo, marami akong gustong sabihin talaga dyan na masasakit na salita. Alam mo nga, Martires, sa utak ko pala ngayon, minumura na kita eh. Dito sa utak ko pala, kung alam mo na kung sinasabi ng utak ko ngayon, baka hindi ka makatulog. Ano, inutil yan eh. So ngayon, sabi ngayon ni Martires, ang rason daw kasi kung bakit na dinawit siya dyan ni Ramil Madriaga para magkaroon daw po ng ngipin o ng magandang kulay. Oo, parang ganon. Yung kanyang affidavit. Dahil Martires ako eh. May pangalan ako eh. Parang ganon, di ba? ombudsman. So kailangan idamay nila. Kanya lang, pag binusisi, ano bang sinabi ni Madriaga? Sabi niya, tinawag siya ni VP Sara para daw mag-deliver ng pera sa Laguna, sa Tete, kung saan-saan, ba? At kasama sa ombudsman. Para daw, babawi naman daw siya. O yun ang ginamit niya doon sa isang paragraph, yun ang kanyang sinabi, para makabawi naman. Makabawi naman tayo sa kanila. Ba? Ano ang ipapasalamat sa akin ng Vice President? Bakit siya magpapasalamat sa akin? Unang-una, hindi niya... Come on! Tingnan nyo Sabi ng tuta ni Digong, ano daw po ipapasalamat ni Vice President Sara Duterte sa kanya? Tuta ka nga ni Digong, dun pa lang eh. Dapat magpasalamat na sila ngayon kasi in the first place, pumayag ka maging tuta nila. Meron pa yan. Nalala nyo to. Kasi kapal ng mukha, di ba? Sabi siya, makapal ng mukha niyan eh. Sabi po ni Martires, bakit daw siya bibigyan ng pera ni Sara Duterte? Kung wala naman daw po dapat ipagpasalamat sa kanya.
Ito pa lang eh. Dapat ipagpasalamat na sa'yo ito eh. Yung memorandum circular number 1 pa lang eh. Ito 2020 po ito, pandemic ito, no? Hindi natin masyado napansin kasi nga po pandemic. Busy po tayo sa pandemya. O kasi mga kababayan, nung panahon din po na yon, no, marami na pong mga individual o mga grupo ang hinahanap na po yung sala ni Sara Duterte 2020. Kung maalala ninyo, kasama na diyan yung yung si Dino De Leon, pati yung mga iba, marami yan. Sa social media, marami rin naghahanap ng sala ni Sara Duterte. Year 2020 yon. Kasi nga po, 4 na taon na pong hindi nagpapakita ng salin si Sara. Ngayon, ang nilabas nga po ni Ombudsman, yung memorandum circular number 1 po na yan, na bago ilabas ang salin ni Sara, dapat merong pahintulot na Ombudsman. So yun ba, hindi ba dapat ipasalamat ni Sara yun? Ha? Buha ka ng ina ka, Martires? Ha? Ano, Martires? Ito bang ginawa mo na to? Hindi ba dapat ipasalamat ni Sara Duterte yan? Na binakuran mo yung kanyang salin kung kailan po hinahanap ito ng taong bayan? Gago ka pala eh. Gago ka talaga eh. O hindi lang yan, ito. Saan na ba tayo? Lopo Mami Terry, po. Ito. Yan 2019. Ombudsman dismisses last plunder complaint versus Arroyo. Tandaan nyo ano mukha ni Gloria, no? Tinan nyo mukha, oh. May kulangot pa sa ilong. Bastos talaga to si Gloria, no? Lalabas ng bahay, may kulangot sa ilong. Ay, ano pala? Nunal pala yan, sorry. Oh. So, bugris pala, bugris. Iloy bugris. Sorry. Burgis sinabi ko na bugris pala. Oh. So ito yung huling kaso ni Gloria ng plunder. Inabsuelto po ni Martires. Oh. Si Gloria Macapagal Arroyo po, siya po ang isa sa siya talaga ang mentor ni Sara Duterte. Ito ba hindi ba dapat ipasalamat ni Sara to? Ha? Kaya ayan nga dapat oh. Sige nga, sabihin mo ngayon under oath. Oh. Sinungaling din to eh, tinan nyo ha. Bakit siya magpapasalamat sa akin? Unang-una, hindi niya ako kilala. Oh, sinungaling ka pa rin mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Paano mong sasabihin na hindi mo siya kilala? O sige, sabihin na nga natin ganun. Sige, ang gulo ko talaga. Pero yung tatay niya kilala mo. Siyempre, pabor sa anak, pabor din sa tatay yun. Oh, tinan nyo ha. Si Martires po, inappoint po ni Digong yan. Oh. Si Martires din po, kasama ni Digong sa fraternity. Tama, di ba? Kasama ni Digong sa fraternity yan si Martires. So, ang kilala ni Martires, si Digong. Si Digong, tatay ni Sara Duterte. Konektado pa rin. Sabi sa inyo eh. Bobo yan eh. Paano naging ombudsman yan? Bobo yan eh. Bobo sumagot po yan eh. O next. Minsan lang kami sa buhay na ito nagkita nung siya vice mayor pa ng Davao. Pangalawa, bakit siya magpapasalamat sa akin? Hindi ko naman siya binoto nung eleksyon. Uwe, maniwala ako. Come on. Sige nga. Ano sabi niya? Sige nga. Pangalawa, bakit siya magpapasalamat sa akin? Hindi ko naman siya binoto nung eleksyon. Ang ibinoto ko ay si Tito Soto. Aba. Paliwanag pa sa sikat ng araw. Alam ni Tito Soto na siyang ibinoto ko. Paano maliwanag sa siya?
Sabi ni, tinan nyo ha, sabi ni Martires, maliwanag pa raw sa sikat ng araw na si Tito Soto raw binoto niya. So paano naging maliwanag sa sikat ng araw yun? Kasi pag sinabi mong maliwanag sa sikat ng araw yun, di ba yung araw? Di ba? Kung saan nakatutok yan, reach lahat, di ba? Masasakop lahat. So may nakakaalam ba na binoto niya si Tito Soto? Wala di man, di ba? Siya lang eh. Siya lang may alam eh. Oh. Di ba? O nga, no, by the way. O teka lang ha. By the way, mali yung timeline niya. Tama nga. Mali timeline niya. O nga, no? Mali timeline niya nga. Mali nga. Hindi tama ba? Hindi, tama. Nanalo muna si Sara. Saka na ko yung confidential fund. Tama naman. Tama naman. Kasi nanalo na si Sara eh. Nung nanalo si Sara, nakuha ni Sara yung confidential fund. At hindi, tama, si Martires pa, ombudsman nun. Tama. Si Martires pa ombudsman nun. Kasi kakapalit lang natin ng ombudsman eh. Tama yung timeline niya. Tama na. Kapapalitan lang natin ng ombudsman last year lang. So, okay naman. Tama naman yung timeline niya. Pero yung hindi tama dito, yung sinasabi niya, na malinaw pa raw sa silag ng araw, na si Tito Soto raw po ang binoto niya. Pag sinabi mong maliwanag pa sa sikat ng araw, dapat maraming nakakaalam. Wala naman nakakaalam, ikaw lang. Ngayon lang namin nalaman eh. So paano namin malalaman yan? Pumunta kang Comelec, ang gawin mo. Halongkatin mo yung balota mo, doon hanapin mo, pakita mo sa amin. Bobo ka talaga. Paano? Sinungaling talaga tumatandan to, no? Katulad talaga ni Digong. Alam ng mga kaibigan ko na ang kandidato ko ng Vice President ay si Tito Soto. At ang kandidato ko ng Presidente ay si Ping Lacson. Opo. So Lacson Soto ako. So bakit magpapasalamat sa akin, di ba? Malaking tanong. Mababaw yung reasoning nito, mababaw, men. No, pero ngayon, ang kailangan dito magbabayan, no? So ano yan, ganyan lang yan. No, dapat din po ipatawag yan kasi sumusobra na po yan. Especially po yung mga kaso na ginawa niya, yung mga kasong hinawakan niya. No, tingnan niyo isa pang magandang ginawa ni magandang pangit na ginawa ni Martires. Yung ginawa niya kay Joel Villanueva. Tingnan mo ha. Inakwit niya si Joel Villanueva nang wala nakakaalam. So yun, magkano? Magkano bayad doon? Magkano bayad? Magkano ba ni Joel Villanueva doon? Dapat to imbestigahan si Martires. Pati kung ano yung mga ginawa niya. Si Gloria inakwit. Si Villanueva inakwit. Kaya dumami magdana ako nung panahon ni Digong eh. Puta, pati yung flood control, di ba? Panahon ni Digong, wala rin siyang dinimanda. Kaya, yung ko ba, no? Oy, maraming salamat mga kababayan. No? Inabot tayo ng 2 oras, ha? Thank you, ha? Si Sir Toto, kanina pa siya nandito. Simula, maraming salamat, no? No, pati iba si Tiligiruman, kanina pa siya nandito. Di ba? So, oy, maraming salamat sa inyo lahat, no? So, yun mga kababayan. So, kayo po, masabi nyo nga po dito sa sa palusot nga po ni pangalan ito? Putang ka ng hayop na yun. Ni Martires. Ano nga po sabi nyo nga dyan kay Martires, no? Dyan po sa kanyang palusot tungkol nga po sa pagtanggap niya ng pera sa confidential fund ni Sara. As per Ramil Madriaga. Thank you talaga, no? Maraming salamat, no? So, kayo ba naniniwala ba kayo sa palusot niya? Di ba? Team replay, So, yun, no? So, syempre po, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, no? Pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? So, thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo bukas.